Hello guys! Welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So, ayan, may papakita ko sa inyo guys. Yan! Lush na ulit ang ating mga Peach Snow and Murasaki. Yan! Hindi ko alam sa kanila kung sino si Peach Snow and si Murasaki. Joke lang. Tawag mo dito. Ito, bali ilang pat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Pinagsama-sama ko na lang yung mga Peach and Murasaki natin kasi hindi ko na din ma-distinguish yung nila, yung tawag mo dito, yung ID nila kasi magkamukha talaga sila. So, pinagsama ko sa isang pot, yung dalawang pot or tatlo. Ayan, medyo lush na ulit sila tingnan. Bibigyan na lang natin sila ng time para maka-recover ulit and mag-lush ulit. And, iingatan natin na hindi na ulit sila ulanan ng sobra-sobra para hindi sila magkaroon ng fungus. So far, nag-stop na yung pagmamashi and pagpufungus ng leaves niya. Kaya napagsama-sama ko na. So, ayan, marami ulit tayong soil mix. Itong mga soil mix na to, guys, isisif ko to. Diba sa Tagalog yung isisif? Tapos, ilalagay ko dito, sasalain. Ayun, sasalain. Tapos, kukunin ko yung pumice and yung mga organic materials. Yung pumice, huhugasan ko, then patutuyuin ko sa taas ng rack, and then yung mga organic, itatago ko kasi pwede pa yan. Wala namang namatay sa kanila sa bulok. So, ayan. Yung ginamit kong lupa is yung lupa lang din nila. Dinagdagan ko lang ng konting pumice kasi para maging fast draining ulit. And then, ayan, dito natin sila ilalagay. Itong dalawang pot na to ng peach, hindi ko na sila ginalaw kasi lush naman sila and hindi sila masyadong natamaan ng fungus. So, ilalagay natin ulit dyan yung tatlong pot. Yan, kasya na sila. May space na ulit ako. Yung ibang echeveria na nandiyan dyan, ilalagay na ulit natin doon sa main rack natin. And, ano pa ba? Yan, yung super bomb. Naghahanap ako ng pots ulit. Kung pagsasama-samahin ko na ulit yung maliliit ko super bomb. Ayan o, may super bomb dyan na isa. And then, ayun pa. Para sa isang pot na lang sila. And lush sila. Baka sa isang araw, makaalis ako. Bubili ako ng terracotta pots. Kasi, dadagdagan yung mga cactus natin. Kailangan ko sila i-terracotta pot para iwas bulok. Ayan. Then iti-iti ko kasi nilalabas yung cactus para maulanan. And para mas maganda yung tubo. So, ayan, yun lang yung ginawa ko dito. And pakita ko sa inyo yung cactus na inilabas ko, guys. Wait lang. So, ito na, guys, yung ating cactus na inilabas. Sina Spiralis. Yan. And sino nga to? Si Totem. Yan. Yung iba nating inermis. Ito, mga inermis yan. Ito, inermis. Ayan. Inilabas ko sila kasi kailangan ng sunlight, ng init nitong si Spiralis para maging maganda yung pag-ikot niya. Ayan o, ang ganda. Alam mo niyo ba, guys, sobrang ko dyan sa Spiralis nung nakaraan. Talagang halos lahat na nagla-live selling ng cactus. Tinatanong ko kung may Spiralis sila. And dahil nga wala naman akong victory liner drop and go, ang hirap humanap ng Spiralis na maliit lang kasi halos lahat ng Spiralis nila malalaki. And ito nga, kahit ang liit-liit niya, sobrang mahal niya. Kasi namamahalan pa rin ako sa kanya pag tingnan ko siya ngayon. Kaya love na love ko yung Spiralis ko. Bukod sa nahirapan ako maghanap ng ganyang size na po pwede sa akin sa LBC, is mahal talaga siya. Ito, maliit kong Spiralis is nasa 700 ko nabili. And then, ayun naman yung medyo matangkad na yun. From Box Erda is 1K. Ito ay from Marmel Joy. So, ayan. And then, kahapon pala, hindi ko na kayo naisama sa pag-unbox ko. Nag-unbox ulit ako. Ipapakita ko sa inyo. Dalawang cactus lang naman to. Cactus ba siya? Euphorbia. Oo, ganun. Euphorbia something siya. Family ng Euphorbia. Ito siya. Yan. Si Aludia Procera. Ayan. Ayan. Nakakatuwa yung details niya, guys. Nanonood kasi ako dati, nung isang araw sa live selling. And itinanong ko kung magkano yung ganto niya. Sabi niya,
500. So, imamine ko sana, pero may nagmine na iba, tapos ako yung nagpa-flex, pero binigay niya sa iba. So, ayun, no choice ako. Nawalan ako, sayang. Ang ano pa naman nun, ang lush na ganito. So, ayun, naghanap na lang ako. Nakakuha ako ng ganito kay Cactus Zone. Yan. So, try nyo ding i-visit yung page ni Cactus Zone. Super gaganda ng ano niya, collection niya, and yung mga itinitinda niya talaga, mahirap hanapin. And ito pa yung isa kong minain sa kanya. Ito, kamukha din nun, pero mas manipis yung yung stem. Si Alodia Comosa. Ayan. Grabe. Hindi ko na sasabihin sa inyo guys yung price. Kasi baka basta ganun. Try nyo na lang i-visit yung niya, yung page niya para malaman nyo. Wala lang. Natutuwa lang kasi ako sa itsura niya. Sabi ko naman sa inyo, gusto ko yung mga cactus na and halaman na kakaiba yung itsura. Super bait ni sir ng Cactus Zone. Sa kanya din ako bumili ng Poison Eye, Nerefolia, and then Shubei. Yung mga iba kong euphorbia, sa kanya ko binili. Ito. Sa kanya ko to binili. Yan. Sino pa? At saka yun, yung dalawang maganda dito. Kasama ng mga lactea ko. Ito. Ito yung lactea green na rooted. And ito, Cinerefolia. Ayan, super ganda. Ito, favorite na favorite ko talaga. Ang ganda ng color. Ito, i-repat ko na para mas lumaki. Tsaka yan. Ayan, so yun yung na-mine ko kay Sir Cactus Zone. Then ito, yung Shubei na yan. Yan, super slow grower. Siguro siya. Tinanong ko siya bakit parang simula nung binili ko siya, walang nangyayari sa kanyang growth. Sabi niya, baka dormant. So, yun nga, naisip ko, baka dormant. And ito, mukhang namamatayan na naman tayo ng variegated Mendozae. Hindi ko talaga makuha yung kiliti nito. At saka ng Mirinay. Na natutunaw siya sa akin. Ay, nako. Parang kailangan ko na itigil yung pag-mine sa kanya. Natutuwa lang ako mag-mine sa kanya kasi ang ganda niya. So, ayan, ito. Ang ating lush na Pseudo Major. So, yun yung mga ginagawa ko ngayon dito. Dahil Sunday is succulent day. Though everyday naman for me is succulent day and garden day. Ayan, magre-rearrange lang ulit ako ng ating mga plants. Magka-cut kasi pwede na silang ikat ulit kasi busog na sila and naarawan na. Pero makulimlim yung panahon dito sa amin. Kaya anong oras na nandito pa rin ako sa labas. Ayan yung ating cheesecake after maulanan, nakalbo. Pero okay lang yan. Kaya niya yan. Kayanin mo. So, ayan, hanap muna ako ng ibang gagawin ulit dito sa garden ko. Bukod sa mag-rearrange and mag-repat ng mga nagka-problemang succulent nung naulanan guys. Hi guys, gusto ko ipakita sa inyo yung ginagawa ko sa mga lupa after ko tanggalin yung mga plants sa kanila. Di ba ito yan, wala na yung laman kasi nga kinuha ko yung mga peach and murasaki. So may tatlo tayong ganito. So ang ginagawa ko, syempre inire-recycle natin yung lupa niyan. Kasi sayang kasi yung mga vermicast and coco peat dyan, mga nandiyadyang fertilizer, binili natin yan. Sayang naman ko itatapon natin. So ang ginagawa ko, nilalagay ko sila dito sa arawan. Yan. And then yan, nalagay ko sila sa ganto. Pinapaarawan ko sila. Yan, tinatakpan ko. Tinatakpan ko kasi nga may rice hull, kinakalkal ng manok. So after nyan maarawan, syempre matutuyo siya. Isisift ko siya sa sa tray, tapos syempre malalaglag yung mga organic, yung mga lupa, yung mga wait lang. Silong lang ako, mainit. Syempre malalaglag yung mga vermicast, coco peat, yung mga organic natin. Iipunin ko ulit yon, then ibibilad ko ulit sa araw para kung may something man doon sa lupa natin is matatanggal. And then yung pumice naman is huhugasan ko, then ipapatuyuin ko ulit. Yun na, nandoon sa bubong ng plant truck ko yung mga tray. Diyan ko sila pinapatuyo. So ganun yung ginagawa ko sa mga lupa ko para hindi ako masyadong aksayado.
So, ayan. Hindi maganda yung ano natin dyan. Arrangement. Kasi tuwing hapon, umuulan dito sa amin. Ganito yung panahon sa amin. Ayan, maaraw kapag gantong umaga. Pero sa hapon, umuulan. Ayan, basa yung mga lupa ng cactus ko. Inilabas ko yung mga nasa rack na datihan na para maulanan sila. Yan, ito bago pa lang, ito mga bago pa lang, yan, tsaka ito, pero nasa labas na yan. Ito yung kauna-unahan ko ding main kay Beswang. Ayan, maano na din siya. Matibay na din yung kapit niya sa lupa na. So, ayan, mainit dito kapag umaga. Pero mamayang hapon, check ko pa rin yan kasi umuulan-ulan sa amin dito sa hapon. Yan. Kailangan ko yung i-check kasi baka makaykay ng manok. And pagka naulanan yan, edi sayang lang din yung pag-ano natin sa kanya. Paglalagay dyan. So, ayun lang. Yun lang yung ginagawa ko sa mga lupa natin. Kailangan tayong mag-recycle kasi mahal din yung mga lupa natin eh. So, ayun guys. Hapon na. Mga 2:30 na. Makulimlim dito sa amin. Ayan o. Hindi ganun masyado kainit. So, check natin tong lupa natin na inilagay dito. Yan! Luto na. Hindi, joke lang. Ay, wala pala akong dalang pang ano dito. Pang halo. Wait lang, guys. Hey guys, I'm back. Ayan, oh. Dala na akong pang ano. Ayan. Ganyan-ganyan lang natin siya. Para mainitan din yung ibang ano, para mahalo yung mga nasa ilalim. Ayan. After nito mamaya, ano pa natin to, isisip ulit natin to para mahiwalay yung pamis at yung lupa para maano natin, mahugasan naman yung pamis. Ayan. Tapos ulit na natin. Diyan na ulit yan. Kamaya ako na ulit yan kukunin. Ayan guys, oh. Naglalagas yung mga duck's tail natin at burro's tail. Aayusin ko to pag sinipag ako. Ayan. Ito, oh. Okay naman yung new growth niya, pero yung dulo. Ayan. Tapos ayan, kinaykay ng manok yung propagation natin dyan. So ayan, uminit na ulit. Ayan, bandang 2:30. Meron pa silang araw dyan. Yan, walang cover yan, guys. Yan. Itong sa baba, wala na yan. Kasi, nahaharangan na ng bahay namin. So, ayan. Mga bandang 2:30, ganyan pa yung natatanggap nilang araw. Ayan, doon may araw pa. Tapos, tignan natin yung dito. Yung dito, wala na. Ayan, dito may dappled pa dito. May konting ano pa dito, sinag. Ayan ang purple delight natin. May lilim na siya. Dappled lang as in, ayan no. Ganyan-ganyan lang. Pagka humahangin-hangin, gumagalaw yung ano puno. Nagkakaroon ng ganyan. So, ayan ang purple delight natin. Ang ganda. Ganda niya talaga. Kailangan na natin magbawas ng purple delight. Kasi, ayan o. Super lush na nila, wala nang space. Ayan o, aayusin natin yan. Ito yung dating pangit tapat ng mga purple delight na luma. Ayan, maganda na ulit. Nakakabawi na sila from sunod-sunod na araw kasi na ulan kasi umaaraw na ngayon. Ayan, pero pag nagtag-ulan ulit, pag umulan ulit, ayan na naman sila, magsisimula na naman sila. So, ayan, gusto dito ni ni Burro's, ay, sino ba to? Burro's tail. Ay, si Donkey's tail. Yan, gusto nila dyan. Maglalagay nga ako dito ng Burro's tail. Tingnan ko kung magugustuhan niya dito. Ayan, so, okay naman sila. Gantong oras, 2:30 PM. So, ayan. Ayusin ko na ulit yan. Ayan, naglagas yung ano natin, opalina. Hindi talaga ako makabuhay nitong opalina na ito ng matagal.
Ayan, walang laman yung rack natin dyan. Ayusin ulit natin. May mga seed pad na yung melon natin. Kukunin na ulit natin yan. So, ayan yung update sa kanila. So, yun lang guys yung ginagawa ko sa mga natin, soil mix natin. Kung paano ako mag-recycle ng soil mix natin para hindi masyadong magastos. So, isisift ko na lang yan or sasalain mamaya and then hugasan yung pamings. Then, ibibilad na ulit natin yung pamings. Then, okay na ulit sila gamitin. So, bukas, ibibilad ko din yung yung organic materials yung mga kukupit, yung mga vermicast, yung inano natin sa kanina tawag yung sinala. So yun lang muna guys, thanks for watching, bye.